Nagpapanukalang solusyon ng isang senatorial aspirant na sasawata sa problema ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Si MJ Mondihar sa report. Sakit sa ulo ng maraming bansa ang tila hindi masolusyon ang problema ng korupsyon sa gobyerno. Pero ang ibang mga bansa gaya ng Singapore, seryosong hinarap ang salot na korupsyon at naglatag ng framework para labanan ito. Sa Pilipinas, may mga batas namang umiiral kontra korupsyon, pero yun lang at tila malabnaw ang implementasyon. Kaya para sa senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, dapat mayroong makapangyarihang government arm maliban sa ombudsman para labanan ang korupsyon. Ayon sa kampo ng butihing pastor, isusulong nito ang paglikha ng Truth Commission o ang Anti-Corruption Commission Act. Anya, tutulong ito sa Office of the Ombudsman bilang special commission na tututok lamang sa lahat ng isyu ng irregularidad sa gobyerno. Ang kainaman, lahat ng sangay ng pamahalaan ay pwedeng busisiin, mapa-legislative man, executive at judiciary. Para sa isang anti-corruption advocate, mainam ang panukalang batas. Yes, I agree. 100% agree. Kasi yan din yung inaano namin ibang salita lang na mag-oversee talaga tayo na yung taong bayan. Kasi ito tayo ito yung constitution natin, ito yung presidente, government, executive, judiciary, and all dito lang sa ibaba yung AAP, PNP, at saka legislative, yung tatlong ng sangayan ng gobyerno. Ito tayo, ang layo. Tapos bakit itong mga to may problema Ngayon, pagka may problema, back down ang Pilipinas. Kaya tayo naiwan. Tama itong gagawin ni Pastor Quiboloy. Nais din ng panukala ni Pastor Apollo na higpitan ang appointments ng mga commissioner sa proposed Truth Commission at obligado magsagawa ng regular reporting sa taong bayan sa usad ng mga investigasyon. Pagka pumalpak ngayon yung presidente, yari lahat ng chain of command. Lahat. That's why pati yung politika natin, kung pumalpak yun, pati yung judge natin, pati yung ating legislative congress na pumapalpak ngayon, back down tayo lahat. Damay tayong lahat, buong Pilipinas. Mapag-iwanan tayo, hindi lang may iwanan tayo, delikado yung future natin. Isipin mo 119 million, 119 million Filipinos. We're growing 2 million every year. Tapos nun, hindi mo masabi yung kinabukasan natin. Kaya tama-tama yan kasi yung oversight function ng taong bayan, kailan papasok yun? Ang galing yan. Magaling yan. Sangayon ako dyan. Talaga ikukumpanya ko si Pastor. Nakilala si Pastor Apollo C. Quiboloy sa zero corruption leadership nito sa Kingdom of Jesus Christ. Halimbawa dyan ay ang mga world-class amenities ng KOJC gaya ng KOJC Kingdom, Glory Mountain at Prayer Mountain sa Davao City na naitayo dahil nga walang korupsyon sa organisasyon. Nais ng spiritual leader ng KOJC na maging halimbawa na hindi imposible ang zero corruption sa gobyerno. Kaya ito sasabak sa senatorial race sa 2025. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar.